para 2-in-1. So, organizational feasibility, as I've mentioned, the first one is the business structure. So dito sa business structure, form of ownership. Again, partnership, sole proprietorship, or corporation. Pero sabi niya, ah, kung gusto niyo magkwentuhan, umalis kayo sa klase ko. Ganun lang kasimple. Now, kung ito ay partnership, please indicate kung anong klase ng partnership. Okay? Ngayon, next is capitalization. How much yung total capitalization for it? Sir, partnership kami. Paano po yun? May total yan, tapos isa-isahin mo how much ang contribution ng partners. Sir, sa partnership, pwede po ba na hindi pantay-pantay ang aming contribution? Pwede ba yon? Pwede. Okay? Kasi hindi naman talaga, minsan, hindi naman talaga pantay-pantay yung capability. So, ang ano lang doon guys is that you should be particular kung ilang percent. Kasi syempre, pagdating ng profit sharing, tsaka sharing of loss, material yung percentage na yon. Clear? So, kung ako ang tatanungin, mas mainam, pagka ganitong partnership, pwede natin siyang i-prepare yung table. Diba? Name of the partner, type, kasi baka mamaya siya ay capitalist, di ba? Mga ganon. O baka yung isa ay managing partner. So, name of partner, type, tapos contribution. Sa contribution column, ang ilalagay natin doon kung magkano yung amount. Ngayon, dito sa may last part, sa last column, pwede nyo ilagay doon yung percentage para maliwanag. Clear? Okay. Next, authority and power. Dito, siyempre naka-indicate doon guys kung ano yung hold or power ng mga partners. Okay? So tama nga talaga na inilagay natin yung percentage ng kanilang contribution. Okay? Sir, meron lang pong isa na industrial partner. Wala siyang nilabas na pera. Pero siya yung magmamanage. Ganito yung percentage niya. So, ang partnership po, the partner shall have all the authority. Yan. Okay, ngayon, para malinaw din guys, dito sa may authority and power, okay, pwede nating ilagay dyan siguro yung glimpse nung articles of co-partnership kasi meron nun. So, ang maganda doon guys, ito ay downloadable sa internet. So, i-edit ko na lang siya. Okay? Okay? Ang articles of co-partnership guys ay kasulatan, kasunduan. Kumbaga parang ano yan, bylaws, no? Nakalagay doon lahat ng power, responsibility, duties, etc. ng bawat partner. Naka-indicate din doon kung magkano ang profit sharing, yan, yung percentage, tapos in case of loss, yan. So I hope you are all aware doon sa different kinds of partners. Kung hindi naman, everything is Googleable. Okay, i-Google nyo na lang. Next, organizational structure. Okay, so organizational chart dapat daw nakabase sa proposed project. Okay, familiar ba kayo sa line organization? Hindi. Okay, ang line organization, yung pinakasimple sa lahat, yes, parang ganito, 1, 2, 3, 4, may isang line lang. Line organization yon. Okay? Gets ba? Okay, sir, pwede din po ba yung meron dito, may guhit dito, may guhit na ganon. Tapos meron ganon. Line organization din ba yon? Yes, line organization pa rin yon. So, ganon guys ang line type. Okay? Line type yung pinakasimple sa lahat. Sir, sa amin po ba pwede maging applicable ang line type? If you ask me, siya ang pinaka-okay sa lahat. Why? Kasi the communication is so simple. Yung flow ng authority is also simple. Yung communication is also simple. Now, kung sakaling ito ay partnership, who will be on top? Di ba? So parang ganito yan. So halimbawa, mag-insert ako dito. Okay, mag-insert ako ng shape. Meron pala dito, sorry. Meron dito eh.
Ah, okay. Alam ko meron dito eh. Saan na yun? Ayan, yan, sa hierarchy. Yan. Okay. So, halimbawa, guys, ito. Yan. Yan. So, kunwari yan. Pero, itong, itong presented na to, guys, yan, yan actually ay line, line organization kung wala itong isang to. Yan. So, kung wala itong naka ano na to, yan. Kung wala yan, yan ay line organization. Okay? Ngayon, pag merong ganyan na nasa gitna, in between the top at saka yung mga empleyado, ang tawag ngayon dyan ay line and staff. Kasi yung may guhit na yon, staff function kasi yun. Okay? Gets ba? Yun. So, bakit kailangan ng line and staff? Eh guys, kailangan mo lang naman ng staff kung meron siyang specific na gagawin. So not necessarily directly related to the organization. Kumbaga, special lang. Kaya mas okay pa din yung line. Ngayon, may kaduktong si line. Okay? Meron din tayong itong tinatawag na functional organization. Okay? So ano naman yung functional? From the term itself, functional, ibig sabihin, merong mga given function, tapos may mga tao sa baba niya. Okay? Gets niyo yan? Gets yung picture na yan? So, kumbaga, ito, yan, yung part na yan, meron pang nandito sa ilalim niya. Meron pang nakaganon. Yan. Okay? Meron pang tao na nandyan. Pagka ganon, guys, functional yon. So, sir, anong function to? Halimbawa, marketing department. Pangalawa, finance. Pangatlo, HR. Tapos may mga tao sa ilalim niya. Pagka gano'n, yun naman yung tinatawag natin na functional. Maliwanag. Okay. So sa atin, hindi na tayo palagay ko darating sa gano'n, no? Lalo na kung medyo maliit lang naman yung ating organization. Pero just in case, pwede rin naman talagang gamitin yung ganong functional. Ang maganda kasi doon guys is that naka-definite yung naka-definite yung mga tawag dito, yung mga department at kung sino-sino yung mga tao na nasa ilalim niya. Okay, reminder to guys. Huwag tayong maglagay ng maraming tao na hindi kailangan. Huwag din tayo mag-create ng posisyon na hindi naman kailangan. Halimbawa, ano yung business nyo? Sandwich. Pag sandwich ba, maglalagay ka pa ba ng CEO? Ay, kalokohan yan. Maglalagay ka pa ba yan ng procurement manager? Wow! Finance manager, HR manager. Guys, this is too good to be true. Hindi mo kailangan yun. Bakit? Most likely, yung mga binanggit kong posisyon na yun, isang tao lang naman ang gagawa nun. Baka yung owner. Yung owner slash manager. Di ba? Kasi this is a small business. Ngayon, sir, medyo malaki ng konti sa amin. Total, 1 million naman. Meron kaming cook. Halimbawa, may cook. Okay. So yung cook mo ba may under pa? Yes, sir. O yun, okay lang. O anong organizational type na yan? Naging functional na siya. Gets ba? Okay. Next. Guys, sa org chart, wala rin ilalagay na pangalan. Ha? Posisyon lang. Okay? Hindi kayo yan. Hindi kayo yan. Bakit? Yung iba kasi guys, nilalagyan ng pangalan yun. Halimbawa, kayong apat, partner, siya manager, ikaw dishwasher. Siya ka ba nun? Siya manager, ikaw dishwasher, samantalang partner tayo. Kaya yung isa, security guard. So, di ba? Di ba?
Sobra naman. Yun yung sinasabi ko, eh may pangalan eh. Papayag ka ba? Kaya ano, walang pangalan, ano lang, posisyon lang. Okay? Ulitin ko ha, huwag lagyan ng pangalan. Baka mag-away pa kayo. Okay? Next, manpower requirements. Yan. Ilan lang ba talaga yung kailangan mong tao? So, dapat i-determine mo. Guys, hindi masaya ang maraming empleyado. Bakit? Dami gastos. So, baka mamaya guys, maging parang tupad kayo. Di ba? Parang tupad. Bakit? Kapraso lilinisan, daming tagalinis. Mas marami pa silang kalat. Tapos yung, tapos yung lilinisin, hindi pa nalinis. Tinaboy lang yung dumi. See? So, ilan lang ang kailangan? Sir, ang kailangan ko lang apat. Kasi medyo mahaba yung operation, so may shifting kami. O di yun lang. Kailangan ba ng procurement manager? Hindi naman, sir. O di hindi. Now, bakit? Next. Yes, sir. Sa chart ko. Yung structure kasi on chart. Dito na yung susunod. Ito na. Position, qualification, duties, and responsibilities. Magkasama itong si manpower requirements sa si position. Yes. Sa partnership, pwedeng ilagay ang pangalan nyo. Pero sa organizational chart, hindi pwede. Okay? Ayan. So, si manpower requirement, kaduktong na yan ni position, qualification, duties, and responsibilities. So, paano natin ito ipepresent? Una, ilalagay mismo yun position, manager. Ano ang qualification ni manager? Sir, siya naman yung owner. Yes. Hindi ilagay natin, ano ang qualification pa rin ng isang manager? Just in case. Just in case na tayo ay mag-grow. So ano pa rin ang dapat na qualification ni manager? Take note yung manager para sa klase ng business mo. Baka mamaya bigla kang maghanap ng yung sobrang taas na posisyon, sobrang taas na qualification. Siyempre yung base sa pangangailangan mo. 'Di ba? Pagpalagay mo sarili mo na ikaw yung HR. Kung ako yung HR, ano hanapin ko sa magiging manager dito? Yun. Okay? Next. So, position, second line, qualification, third, duties and responsibilities. Okay. Alam ko naman ang gagawin nyo, mag-google kayo. Okay lang yan. But, please, bago nyo yan i-paste, siguraduhin yung nabasa nyo. Bakit? Pag kay Google kasi, pangmalakihan yung nakalagay na duties and responsibilities. Yung business mo, kiosk, overlooking the overall operation of the business. Wow. Baka naman that's too big. So ano lang, be practical. Okay? Ano ba talaga trabaho ng isang cashier? Sir, ganito po, ganito po, ganito po. Sir, yung manager, ganito po, ganito po, ganito po. Yun lang. Guys, hindi tayo gumagawa ng PSIM para magpa-impress. Ginagawa natin to para mag-silvering manual. Basis for a decision. Tapos maglalagay tayo ng kung ano-ano, di ba? So hindi tama. Ang ilalagay lang natin kung ano lang yung dapat for the kind of project or for the kind of business na itatayo natin. Am I clear? Okay. Salary schedule. Yan. Guys, ibigay natin ang minimum. Para sa lahat ng empleyado natin, ibigay natin ang minimum. Why? Una, pagdating ng defense, hindi ka na tatanungin ng panel tungkol doon. Bakit? Binigay mo yung minimum eh. Sino tinatanong ng panel pagka may kinalaman sa salary? Yung nagbibigay ng below minimum. Kaya nagbigay ka ng minimum, hindi ka pwedeng tanongin. O di ba? May depensa ka kagad, di ka pa nagsisimula. Diba? Sir, ano ang maibibigay mong tip? Pagka manager, taasan nyo. Mas mataas sweldo. Bakit? Manager nga eh. At least sa salary man lang makita natin yung difference, di ba? Manager. Halimbawa,
Yung yung service crew mo, ang bayad mo ay magkano ba minimum? 500, 700 na? 640 o 645. Tapos yung manager 645 din? Huwag naman, huwag naman. Bakit? Maaaring walang ginagawa si manager pero yung kanyang responsibility and accountability, 'di ba? At authority ay hamak na mataas. So yun man lang bigyan natin ng weight, 'di ba? Kasi si manager sir nandun lang, nakaupo lang siya. Eh pag nagka-problema, sino ba humaharap? Si manager. Sino ba nagde-decide kung anong oras kayo dapat mag-open, magsara, kung ano dapat gawin? Hindi ba si manager? Yun kasi yung trabaho niya. Kaya ang trabaho mo talaga, kumilos. Physical yung trabaho mo eh. Siya mental. Mas draining yun. Di ba? Ayun. So, bigyan natin yung tamang sweldo para walang tanong. So, paano mo siya kukumpitin? Ang salary, guys, ginagawa ng table yan. First column, parang ganito. Mag-insert tayo ulit. So, uy, ba't kaya lagi napupunta dyan? Okay, so dito, ayan, maglagay tayo dito ng sample. So, insert tayo ng table. So, unang posisyon. O nga, no, position. Then, pwede mo ilagay yung kanyang daily rate. Tapos, kung may computation ka ng weekly, kasi depende, ano ba ang bayad mo? Weekly ba? Ang bayad mo sa empleyado? O 15, 10, 30? Or monthly? Mga ganun. Basta, dulo niya dapat annual. Okay? So, gawin na lang natin na, again, una, position, rate per day, per week, annual. Okay, yan. Yan. So, ito, so position, daily rate, yan. Ito na yung weekly salary, tsaka yung yearly. So, paano yan? Position A, unahin lagi si manager. Okay? And then, crew 1, crew number 2. Yan. So magkano yung daily ni manager? Halimbawa is 1,000 pesos. Gawin natin ano ha, ganyan. Tapos ito naman ay 645. 645. Yan. So magkano weekly niyan? Times 7 ba? O ilang araw ba pasok niya? Kasi kaya mo nga kinuha yung daily eh. Diba? And normally yan, 6. Siyempre, kailangan may isang araw man lang na bakante, di ba? O sige, compute natin. O compute guys. So si manager, since 6 days a week siya, ang kita niya ay 6,000 pesos. Di ba? Yan. Eh si ano, si crew, ilan? Magkano si crew? Magkano? 3,870. Yan. Okay. So ito din is 3,870. Oh, times 52. 6,000 times 52, 312,000. Yun. So yan ay kay manager. Next, 3,870 times 52, 200, 201. Sarado? 201, 240. Okay. 201, 240. Sorry ha, di ko na nilagyan ng ano, ng kama. Okay? Ayan. So meron na tayong presentation. Okay? Gets ba? Okay. Next. We will come up with business policy. Simple business policy lang naman. Ano ba nakalagay sa policy? Yung mga
bawal at pwedeng gawin. Di ba? Tulad niyan, inside the classroom, bawal ang pasaway. Bawal yun, una. Bawal ang nagsa-cellphone sa loob ng klase. Bawal ang sumimangot. Bawal ang bawal ang mali. Ay, hindi pala. Ah, ang acceptable late lang ay 15 minutes. See? Yun ang, baka naman sabihin nyo, puro bawal. Ito po ang prescribed uniform. Oh, yan. Di ba? With ID. Yun. So, ganun lang naman siya, di ba? So, yun. Policy on attendance, late and absenteeism. Policy on rewards and punishment. Sir, saan po gagamitin yung punishment? Pag nag-violate ka dun sa policy, di ba? Umabsent ka ng walang abiso. Nakalagay dun sa policy on attendance, late and absenteeism. Kailangan, pag ikaw ay malilate, magsabi ka. O kung ikaw man ay hindi papasok, dapat magsabi ka. O, hindi niya ginawa. Shh! Maliwanag? Policy on waste management. This one is very important. Lahat kasi ng business may waste. Paano mo ngayon ito i-dispose? Sir, may policy ba kayo na kailangan may segregation? Yung isang policy, 'di ba? Meron pong tatlong waste trash can. One for ganito, one for ganito, one for ganito. So we practice po waste segregation. Now, every morning inilalabas po ito, kasi policy di ba? So every morning nilalabas po ito para kolektahin ng garbage collector from the city. Kung halimbawa daily ang punta or kung every other day, iiwanan ba sa loob ng establishment yung basura for the day? Hindi po. Meron kaming lalagyan ng basura sa labas na yung daily garbage na nag-generate namin sa loob, at the end of the day, doon po siya nilalagay lahat. Then every 2 days, kinokollect naman po ito ng mga garbage collector from the city. Ganon. So may policy. Okay? Now, sir, kasama ba dito halimbawa yung mga byproduct? Oo. Ang byproduct guys, ibig sabihin, ito yung mga product sa ah, ginamit dun sa product mo para ma-produce siya, pero hindi mo alam, pwede mo pala siya mapakinabangan o maibenta. Halimbawa, meron sandwich. Siyempre, meron yung mga may lettuce, may tomato, mga ganon, onions, mga arte. Siyempre, meron yung may feeling. Buti pa siya may feeling, no? May feeling yan. Sa mo gagawin yung mga pinagbalatan? Di ba? Di ba? Kaya kailangan may policy. Gets, no? Ayan. Sir, yung sa amin po kasi, yung pong byproduct namin, pwede pa po kasi itong mabenta. Halimbawa lang ha, pwede pang mabenta, pwede pa kasi siya maging kaning baboy. Kung ganon, ano policy nyo on that? Meron ba magko-collect niyan? Meron bang nag-raise ng hog sa nearby location na nagko-collect ng ganyan? So isasama nyo pag may ganon. Are you still with me? Okay. Reward systems on employees. So meron tayo mga mandatory at saka fringe benefits. Yung mandatory, kailangan nyo siya ibigay talaga kasi mandatory. Yung ating mga SSS, mga ganon, mandatory kasi yan. Ang fringe naman, ito yung bukod sa mandatory, ito ay pwede nyo maibigay. Okay? Halimbawa, meron ba kayong pabigas? Meron ba kayong load allowance? Meron ba kayong binibigyan na transpo allowance? So, yun yun. Yun yung nakalagay dyan. Okay? Okay? Hey, stay with me? Ay, ganda. Okay. Hindi pa naman siya nakakatulog, patulog pa lang. Okay. So, ito yung sa legal requirements. Articles of partnership. So, nabanggit ko na to kanina. Pangalawa, list of documents. Shh. Now, itong list of documents na to, at saka yung sample, magkasama na to.
list of documents na kailangan for you to register a business. So, ibig sabihin, pupunta kayo sa barangay, hihingi kayo ng sample ng barangay certificate for business. Meron yun. Hindi ko lang alam kung magkano, pero meron yun. Hindi, syempre kung saang barangay itatayo yung negosyo. Oo, yan. Tapos, tapos, yung mga legal documents na kailangan in registering your business. Una, syempre kailangan mo muna ng business name. Sa DTI yan. Oo, DTI yan, business name. If I'm not mistaken, meron namang mga naka-upload yan online. Oh, search mo na. Ang sabi ko nga sa everything is Googleable. I-Google mo lang. Oh, business name certificate. O kaya, application form for the, tapos i-edit nyo lang. Hindi naman. Hindi nyo siya kailangan i-register, guys. Ang purpose ito is for you to know and be familiar about all the requirements na kailangan para mag-register ka. Pero hindi mo kailangan i-register yung business, ha? Kasi may babayaran ka pag ni-register mo. Kaya nga ano lang. Ngayon, kung malapit naman kayo sa City Hall ng business na pupuntahan nyo, punta lang kayo ng BPLO, Business Permits and Licenses Office. Sabihin nyo, hingi lang kayo ng sample for feasibility purposes. Nagbibigay yun kasi dami naman nilang form dun. Naluluma nga lang yung iba. So, hingi nyo na. Tapos tatanungin kayo doon, guys, kung anong klase ba ng business. Kasi may mga documents na intended for this business, yung iba naman for this business. Since nandun na rin kayo, palagay nyo na din yung cost. Bilisahan sila nun. Magkano yung costing pag nag-register ka? Okay? Kaya katapos sabi sa inyo, pag kasi na-register nyo yan, pagbabayarin kayo. Gets? Gets mo ba? Okay. So next, ayan na. Financial feasibility. Okay?